Ihalin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw, gabi, hapon, anumang oras sa inyong kinaroroonan. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga. At syempre, bago ang lahat, kami po ay inyong mapapanood at mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. At syempre po, batiin natin ang ating mga kasama ng Bantay at Kasangga sa lahat po ng chapter. Siyempre kasama po natin ang founder. Siya po yung ama ng ating Bantay at Kasangga ng OFW International. Walang iba kundi si Chairman Albert Gonzon. Hello! Bati ka muna. Magandang hapon po dyan sa Middle East, lalo dyan sa Dubai. At dito sa Pilipinas, magandang gabi po. At sa ating taga-subaybay dito sa ating programa. Katere, back to you. Yes, okay. At syempre po, batiin muna natin ang ating mga bossing sa DWWD AFP Radio, ang ating pong technical side. Saludo po kami sa inyong lahat. Yan po yung ating mga sundalo. Okay, Chairman, di na natin gaanong papakahabain yung ating pagkukwentuhan kasi mukhang maganda yung topic natin ngayon, ano? May kasama tayong isang OFW. Introduce mo na siya, Chairman. Yes, nice para pong pakilala ng ating, siya po Katere, siya po yung dating advocate at member din sa, official din siya ng Bantay Kasangga ng OFW dati. Ngayon po ay, yun nga, sa kanyang kalagayan niya, mukhang hindi ako maniwala, pero nung pinuntahan ko doon sa kanilang bahay, sa tinitirhan, ay doon ako maniwala na kaya talaga ay wala nang hindi na makakita. So, welcome po natin si Mr. Edwin Cos, ang ating panauhin ngayong gabi. Yes, Sir hello Edwin, po, magandang- Kuya. Bati mo na po kayo. Magandang gabi po sa inyong programa at sa lahat po ng pamumuno ng aming founder na si Bantay Kasangga na si Albert Lawen Guanzon at sa buong nasasakupan lahat po ng Bantay Kasangga. Magandang gabi po. Yes, okay. Saan po kayo ngayon, Kuya? Saan pong location nyo ngayon? Nandito po ko ngayon nakatira sa may tabing Bakod, Santa Maria, Bulacan. Tabi ng bakod. Okay. Nabanggit po kasi ni Chairman yung inyo pong istorya, no? Siguro po atin pong alamin kung ano po ang buhay talaga ni Kuya. Ano bang pangalan nyo? Ang tawag sa inyo? Edwin Claveriatos po ang pangalan ko. Kuya Edwin, okay po. So, Opo. Chairman, ako na muna yung una magtanong sa kanya, no? Kailan po kayo naging OFW? At anong bansa po ang unang-una niyong pinagtrabahuhan? Simula po 1993, OFW po. Saudi Arabia lang po ang aking pinagtrabahuhan. Simula 1993 hanggang sa dumating lang po ngayon noong December 6, 2025. Nagit po akong 32 years nagtatrabaho sa Saudi Arabia. So, ano po ang trabaho niyo doon? Bus driver po ako sa sa Saudi Arabia. Sa Aramco bus po ako, bus driver. Okay, Aramco is a big company po yan. So, Big company po. Opo. So, yung panahon po na yan, iisa lang po yung naging company nyo, yung habang taon na yan na pagtatrabaho nyo abroad? Dalawa pong kumpanya, simula 1993 hanggang 2010, isang kumpanya po yun. Tapos bumalik po ako ng 2010, nag-resign po ako. Bumalik po ako ng 2 taon lang ako nagpahinga dito sa Pilipinas. Simula po 2012 hanggang sa ngayon pong nakabalik lang ako noong December 6, 2025. Okay. Okay, Chairman, baka may karagdagan kang tanong. Yes, Ka Edwin,
Pwede mo ba maikwento paano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganon bakit gano'n nangyari sa'yo? Pwede mo bang ikwento? Para sa kalaman Ah, ng lahat, lalo na kababayan. ang nangyari, Mga wait. ang nangyari po sa akin, nakulong po ako sa Saudi Arabia. Nadamay lamang po ako dahil lang meron kaming kasamahan na nakatira sa taas ng tinitirhan namin na yun po ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Mm. Ngayon, nadamay po kami, bali 17 po kami, nadamay, isa lang po ang gumagawa, 17 po kami na lahat kami ay dinala ng mga pulis. 3 pong bahay yun, pero isa lang po ang gumagawa. So nung imbestigahan po kami, ang nangyari lahat po dinala kami. At nung maimbestigahan kami, ang ginawa, nung natulan po kami ng 2 taon na pagkakakulong. Okay. Tanong ko lang kuya, hindi po ba, sabi nyo nga isa lang yung parang pinakagumagamit doon, di po ba? Opo. Nadamay lang po yung 17. Hindi po ba kayo ay binigyan ng pagkakataon na ma-drug test kung kayo po talaga ay gumagamit? Hindi na po kami binigyan ng panahon na ma-drug test. Hmm. Wala na pong drug test na ginawa. 2 pong naging kaso, yung 3 po kaming bahay na meron po kaming nakatira sa baba. Natira po kami isang building po kami, isang nakatira sa baba at isa sa taas. Ngayon, meron po nakatira doon sa taas at meron din pong mga 7 kilometro ang layo sa amin na meron din pong nahuli na doon naman may gumagawa naman ng alak. So ngayon, yung anong nangyari po, pag nung hinuli po kami ng pulis, pinagsama-sama kami sa lahat sa labas, nang dinala po kami sa kulungan, ang nangyari po, pare-parehas na ang ikinaso sa amin. Pero ngayon po, nung kinasuhan po kami yung pong gumagawa ng alak, ang hatol po ay 5 taon. Naiiwan pa po hanggang ngayon, nandun pa po sa Saudi Arabia. At yung nakuha naman po ng drugs, nung nahulihan ng gumagamit na ng pinagbabawal ng gamot, nagbahaway po sila ng halagang 20,000 reals at nahatulan din po ng 2 taon. Nakalaya na naman po yun. Ang naiwalaan po doon yung gumagawa ng alak na 5 taon ng hatol ang sentensya. Mhm. Kayo po ba ay dumaan sa due So, kahit process? 'Di ba, Chairman? 'Di ba meron tayong diyan, yung tagapagtanggol diyan sa consult natin? May mga lawyer tayo na kaya humahawak niyan. natanong ko sa kanya, bakit Wala hindi siya wala po kaming nahinging tulong man lang kahit sa embassy po dahil sa pamumuno ni Madam Sara. Humihingi po kami ng tawag ng tulong. Wala po ngayon. Inaccept na po namin na sige, hinatulan na po kami ng 2 taon na pagkakabilanggo kahit na damay lang po kami pinagdusahan. Ang ngayon, ang hinahabol ko lang po, nang pumasok naman po ako sa kulungan, maayos naman po ang aking 2 mata. Ngayon, nung sumabot po ako ng mga 8 buwan sa loob ng kulungan, yung sumakit pa yung aking mata, nagpagamot po ako sa ophthalmologist. Ngayon, nung habang ako nagpapagamot po, sabi sa akin, nung sa ophthalmologist, pagkatapos na po Malaysia, makaka-recover naman ng aking mata. Ngayon, ang nangyari po, wala na rin pong nangyari. Nung hindi na ako naka-recover, parang pinabayaan na ng doktor. Wala po bang kaming karapatan na halimbawa kahit nasa kulungan, na ipagamot ng maayos sa loob ng kulungan? Lalo pa na itong ganitong napaka-sensitibo po ng mata. Kuya, ano po, Kaya kailan po at anong taon po yan nangyari na kayo po ay nakulong? May 17 po, 2023. Nung mag-umpisa kami na makulong, nakalaya lang po ako nitong December 6, 2025. Nakarating po ako dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po, Nagit na lang natapos na po yung sentensya nyo, kaya pinauwi na po kayo. sobra-sobra pa po na tapos dahil lang kung ang sentensya po sa akin, May 17, 2023. So dapat po, to May 17, 2025, tapos na po yung aking sentensya. Ngayon, ang inabot pa po ng
umabot pa po ng sobra pa ng 7 buwan pa ang sobra pa ng aking pagkakakulong dito sa ngayon humihingi po ako ng tulong sa ating embassy dahil na sa ganito ng sa aking mata wala naman lang po akong nahinging tulong na at may paggamot man lang ako para maisimala yung aking mata. Wala man lang pong nahing tulong. Ngayon, nung wala pa pong 2 taon ang aking sentensya, nakita na po ng doktor doon sa loob ng kulungan na sabi sa akin, gagawa daw ko ng urgently deportation. Pinapirmahan po yun sa committee. Committee po sa pinakamataas po na may katungkulan sa kulungan. Tapos doon po sa ospital na pinagpagamot ako sa ophthalmologist at sa Emara po, sa Office of the Prince. Nirelease na po yun ng pag-ibig sabihin po, pag nirelease na sa Emara, sa Office of the Prince, dapat tapos na po yung lahat ng kaso ko, i-release na. Natapos po yung release paper ko na February 2025. Pero wala pong nangyari. Ang sabi po sa akin ng doktor, sa loob ng kulungan, humingi daw ako ng tulong sa ating embahada para pauwi na ako. Pero wala po akong nagawa, wala lang akong dumating na tulong. Wala lang po akong hinging tulong sa ating embahada na sa pamumuno po ni Madam Sara sa embassy sa Alcobar. Yes, Chairman. Kay Edwin, may katanungan na ako. Ah. May katanungan na ako. Kay Edwin, nakausap mo ba mismo kung sinagot ba yung tawag mo ng embassy? At Ang sumasagot ay yung lagi nila si Mr. Hashim at si Freddy. Yun ang sumasagot sa hotline. Si Madam Sara, Ano yun? hindi siya nakikipag-usap. Kahit ibinigay na yung kanyang number, wala. Hindi siya nakikipag-usap lang ay yung nasa hotline yung si Freddy at saka yung si Hashim. Yun ang halininan. Na nakikiusap ako na sabi ko, ako sir, kapag pakitulong naman. Gawa naman ako nyo ng paraan na maisibala yung aking mata. Tapos na yung aking sentensya. Ginawa na ko, inaprubahan ako ng committee na kailangan na makauwi. Bakit hindi pa rin ako makauwi? Hindi malang ako nagawa ng aksyon na dapat sana nung matapos na aking sentensya o kung pinauwi na kami ng committee, dapat nabigyan natulungan mala ako ng ating embahada. Okay, Gusto linawin mo lang muna. Tama po natin. kay Edwin. Chairman, linawin lang natin. Dapat kasi niya. Sino po ba yung Madam Yes, go Sara ahead. na binabanggit nyo? Ito po ba yung ating BP? Ano po ba yun? Hindi siya po Yung embassy ata yan. in Siya charge. sa Alcobar. Ayun, linawin lang po natin. Siya yung in charge doon sa Philippines. siya po ang in charge. Ayun. Pero ibang lahi po yun eh. Parang Libanese yata po yun. Hindi Okay. po Pilipina. Ayun. Yung ano pala yan, yung ano sa under siya ng UWA. Oo, Under ng UWA yan, hindi sa mismo sa embassy. Under siya ng oo, UWA, oo, ng wala DMW. pa. Or DMW. Hmm. Nakarating ba yan doon? Hindi. Yung kasing kaso niyan, direct dapat sa PCA niyan eh, Assistant to National Section ng Philippine Embassy. Yun ang naglalakad dyan. Kailangan tinatawagan nila mismo yung trabaho din naman nila na ng taga-pulo sa Alcobar, dapat i-assist nila. Kasi once na magsabi na yung meron ng release order, kailangan mag-provide nila yung travel documents. Para kasi yun ang permit to travel yan, travel documents. Yun ang importante para Okay. makauwi na siya. Dapat pinag-provide nila yun. Ba't Okay. pinabayaan siya? Ang nangyari ngayon, siya ngayon ay nasa Pilipinas na nakauwi na. Di ba? So ano po ang diagnosis po ng inyong mata? Ano raw po ang problema? Ba't kayo nabulag? Ay, ang alam ko po nito, parang nangyari, nabigyan ng gamot na hindi naman na-check up ng maayos sa kulungan. At nung matapos na po, nung malaman parehas ng bulag na yung aking mata, nung medyo nawawala-wala na, dapat ginawa malalala ko ng maayos na sa paggamot. Pero ang nangyari po, wala na, pinabayaan na ako. So now Sa loob ng kulungan. totally blind po ba kayo? O may Totally blind na po ako. Nung pagpagamot po ako doon, Hindi siya makakita.
So Totally blind ngayon, talaga. nakauwi na kayo, nagpa-check up po ba kayo? Oo, nakakapagpa-check up ako dito. Ano po ang findings po nila? Nga po, medyo mahirap-hirap ng mahabol itong aking mata. Hindi po ba cataract? Hindi po cataract eh. Glaucoma, siguro. Yun ang Parang yan na rin po ang kwan. Oo nga po, mahirap po ang glaucoma talaga. So, ano yung pwedeng gawin, Chairman, para tayo makatulong sa kanya? Ngayon, ang tanging natin magagawa ngayon ay magkipag-ugnayan tayo sa OWA o sa DMW para makuha yung kanyang benefits doon sa kanyang kumpanya dahil sa tagal niya ng trabaho doon, malaki-laki na po makuha niya. Although nasa bayan ng Saudi, pag gumawa ka ng hindi maganda doon, nakabayuri ka ng katulad ng drugs o mga alak, hindi mo na makuha yung bilis mo. Pero sa kanila, hindi naman siya kasama doon kasi hindi naman napatunayan na involved siya sa droga. Kaya may habol pa siya na yun ang ano natin na isa sa usapin natin yung muna yung BMW kung anong assistant magawa nila. Kaya else papunta ako sa embassy. Para kausapin ko yung ambassador doon para ma-refer yung Chairman, sa DMW makakatulong ba ang ating kaibigan? Makakatulong yan si Director John Aguilar. Makakatulong yan. Yes, yan. Kasi, Masipag yan. Yan, subukan natin. Yung mga kaibigan natin, makakatulong yan sila. Tayo nang kausapin natin. Tsaka alam ko naman Before din tayo na kahit wala naman kayong kakilala ron, basta ilapit nyo lang po, inaaksyonan po yan. Pag di po yan inaksyonan, kayo po yung umaksyon. Laban Kasi dapat pag dumating kasi sa airport, dapat may assistant siya. Wala siyang assistant eh. Hindi siya in-assist. Di ba may walker sa airport? Hindi mo sila doon pag may dumarating, lalo na yun sa kanya. Dapat mayroong mag-assist sa kanya sa airport. Wala eh. Walang sumalubong sa kanya na OWA para i-assist siya? Wala pong sumalubong sa akin sa OWA. Wala. Dapat makarating yan, Chairman. Natin, aksyon na natin para malaman. Probinsya, gano'n din naman yung At maibigay yung para sa kanya. Yes. May bahay karagdagan ka pa, Chairman, na malaman ko anong kay Kuya. Ngayon, di tayo nakikita ni Kuya, di ba? Wala na po akong nakikita. Kaya hindi alam ni Kuya, ang nakikita lang natin sa kanya. Yung kanya. Ilan nga yung babae sabi kasama mo? Ilang babae kasama doon? Nakulong? Meron din. Na may nakukunan pa sa 8 babae at 10 kaming lalaki. Pero magkakaiwalay naman yan. Ang sabi 3 pong bahay kami na nahuli. 3 pong bahay. Yung isa pong bahay, iyon may nahuli pong isang takas at yun po, nandun po ang gumagawa ng alak. Yung isa naman po, doon sa taas na tinitirhan namin, nandun naman po yung isang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngayon, kami naman po yung nakatira sa baba, wala naman po kami lahat ng mga kinalaman doon. Ngayon, na nangyari po, nung niread kami, lahat, sabay-sabay na kami ikinawal lahat kami. So, nung panahon Sabay-sabay na kami. nadamay. Malinaw pa yung mata ni Kuya nung panahon na yun. Ay, malinaw po ang mata ko, nakakapagbasa po. Saka pintuwar po ako, nagmamaneho po ako ng bus eh. Kaya, so nung time na Nagmamaneho po ako ng bus. doon lang nag-start yung paglabo ng iyong mata nung nakakulong ka na? Doon po lang po nag-start. Pintuwar po ako at saka aram po basa po. Hindi po basa-basa pa minamaneho kong bus doon. Dahil mga VIP po ang aking mga sakay. Naman, may pit doon sa mga driver. Tsaka aram ko bas po ako, sa VIP ako mismo naka-assign. Kaya hindi po basta-basta po pwede ang medyo pa rin siya ang mata doon. Nung mag-upisa lang po doon sa loob na ng kulungan. Bali, So naman po. Bali, Chairman, si Kuya ba ay member ng BK? Kasama siya noon na pinundar yung Bantay Kasangga, kasama po siya noon. Kami po dati, 3 ang nagbuo na yan na doon po sa bahay ko, binuo yan. Kami po 3 na Albert Gumanson, yung chairman, at yung isa po wala na sa makabilang buhay na.
Mhm. Kami pong tatlo ang nagsama-sama na doon po binuo yun sa bahay ko pa po mismo. Ayun. Ang Siguro Bantay kung Kasangga. yung time na nangyari yan at nandun pa si chairman, baka nakagawa ng paraan. 'Di ba, chairman? Parang parang Oo, wala kasi na ata. pag nandun man sana, kung nandun lang ako, wala sanang problema. Oo. Kasi maka-action magkaagad tayo. Yun Saka nga. kilala naman natin yung at saka yung mga mayor ron, saka yung mga kapulisan doon, yung mga sadyawa Mm. sa mga general doon, mga kilala naman natin yon. At Walang least problema. hindi Kaya basta-basta lang, yung tao mo damputin. talaga na. Kaya nga. So ngayon, ano ang nais mangyari ni Kuya? Mailapit siya doon sa DMW, 'di ba? Parang gano'n. Para Oo, makuha kasi, niya yung ano kanyang siya mga kasi, yes. yes, isa na po yan. At saka, kailangan niya mapagamot talaga katire na maayos. Oo nga, mabigyan ng ano, meron naman tayong OFW hospital sa Pampanga. Libre lahat Eh, 'yan, eh. ayun nga po, Yung, kung halimbawa, ano po dapat ito, ipa-check ko po itong aking mata na sa pamediko na pa-check na talaga ito po ay sa kapabayanan ng doktor sa kulungan. Anong nangyari sa aking mata? Ang tanong lang din diyan, chairman, ano, kasi 'di ba company sila, ano? Wala bang ginawa ang company para patunayan na sila'y walang kasalanan o ano? Wala, parang wala na pinabayaan pong nila. Kaya ginawa din, sa amin namin sabihin natin, kumpanya dahil ano na po kami mag-iisip na. Kaya ano, hindi na nakialam. Kaya, kaya pinabayaan na po kami ng aming kumpanya. Okey, siguro, tamang-tama kasi ibang contractor company kasi yung under sila doon sa ibang company. Contractor yung company nila doon sa Aramco. Kung mismo Aramco sana, walang problema. Kailangan, oo, contractor lang yung company nila. yes. Yes, 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 yung Aramco kasi big company yan, eh. US ano rin ayan, maganda sana kung sila, yung pala kontratista lang, hindi nga makikialam sila. Okey, anyway, Oo, chairman, ano yung plano mo sa yes. kanya? Tamang-tama, buti nagkakadaupalad kayo, nagkita kayo, na hindi ka man niya nakikita, at least, malaman natin kung anong puwede nating gawin para kay kuya, kawawa naman siya. At least benefits man Yung lang. first thing natin tayo sa DMW, kasi sa DMW muna. Usapin mo natin yung mga kakontak natin doon. Mm. At Ano siya, upang isasama mo na rin makausap siya, yun, isasama mo na siya do'n? hindi mo na sabihin na ano, hindi mo na, pagsabihin na lang na isama siya, di saka ko siya Oo, kukunin. tama, tama, para alam Kukunin lang. ang kukunin ko siya doon sa DMW. Oo, kailangan may mga papeles ka kuya, i-ano mo yung mga papeles mo. Meron ka na itabi? Ang, ang dala-dala ko lang Ang po nadaan na papunta rito, travel documents. travel document lang yung hawak niya eh. Hala, sa employer wala siya, contract o ano man? Wala po, paglabas ko ng kulungan, wala na po kami kadala-dala. Travel documents lang po aming dala. Kahit po pamasahe, wala. Anyway, meron ka namang record sa ating OWA. Ay, complete yan, yung entry mo, exit mo. Nandun naman siya lahat. Yan. Ano na lang natin, ano bang, hinga na lang natin ng mensahe si Kuya. Ang iyong mensahe, Kuya, sa ating mga opisyalis diyan sa OFW, no, yung mga concern, yung mga, kasi alam mo, nandito ako sa Dubai ngayon, napakarami ko ring naririnig na reklamo. At yan, ido-document ko po yan, at kailangan meron akong katibayan, kasi kawawa rin yung mga iba nating mga OFW na narito. Marami silang nirereklamo sa ating Philippine Embassy, pero bago natin anuhan yan, kailangan meron tayong ebidensya. Unang-una na, yung cashless na ang lahat, ano? Cashless, ibig sabihin card na lang ang ginagamit. Lahat dito, government. Pero bakit ang ating Philippine Embassy ayaw mag-cashless? Gusto kasang ibabayad. Ano ibig sabihin nun? Kasi kahit dito sa Pilipinas, cashless na tayo, card na rin eh. And ano, online payment, lahat. Sila ayaw, gusto kasang bibigay ng mga OFW. Siyempre, ating mga kababayan, kailangan pang mag-cash out kung saan, gagastos pa, dahil talagang ngayon card na lahat eh. Yun po ang bigyan natin ng pansin. Talaga po bang ang Philippine Embassy, hindi pa cashless, hindi pa high-tech?
Samantalang lahat po ngayon, high-tech na. Yun po ang gusto kong ma-question. Ano lang po tayo, mag-i-interview lang po tayo ng mga OFW na naka-experience po ng hirap dahil humihingi po ng cash ang ibayad. Meron namang card. Ano ba yan? Ang tingin mo dyan, Chairman? Marami tayong Alam po madidis. namin yun, pagka may pera po, madali pong makakalabas. Ayun! Pagka wala, pag may pera po, madali pong makakalabas. Then pagka wala, ay talagang magtitiis po kayo sa loob ng kulungan. Pagkas, Marami po kami nakakuha na doon na under the table. di ba? Pagkas madaling lagay sa bulsa. Yung cashless, hindi. Hmm. Ayan ako, Diyos Oh. ko po, sana po magbago na po yung ating mga kababayan na sobrang korap, ano? Anong-ano na tayo sa korupsyon. Ay, Anyway, bahala na si Batman. Bahala na si Lord sa kanila. Sige, ano natin, si Kuya? Kuya, mensahe mo para doon sa ating mga namumuno ng ating mga OFW na talagang hindi nakukuha yung tama. Go ahead po. sana naman po sa lahat ng mga namumuno, sa mga OFW, sana naman po matulungan naman po ninyo yung mga taong inosente na nadadamay laang sa walang kakwenta-kwentang kaso. Yun na naman po ang aming ginagawa natin. Humihingi naman po ako ng tulong sa inyo ng hustisya sa akin pong pagkabulag at kuha naman po yung aking end of service. Sana po matulungan naman po ninyo ako. Yun na lang po. Ayan, yung mga nakakarinig po dyan na concern, OFW concern, Department of Migrant Workers, OWA, lahat na po kayo. Yan naman po pag nakarating po sa talagang mga tapat sa tungkulin, maa-actionan po kayo. Tsaka kuya, huwag kayong mag-alala, beautiful eyes pa rin po. Pinapatawa ko lang si kuya. Tsaka ano po, Black panalangin. eyes na po eh. Hindi na beautiful eyes. Huwag po kayong makalimot na magdasal, manalangin. Lagi naman. Opo. Kahit po kung nandun sa loob ng kulungan, kahit wala na po nakakita, lagi po ako nagdadasal pa rin na sana makalaya ako at mabigyan malang ng hustisya yung aking ganitong sinapit. Yes. Sa 32 years ko po pagtatrabaho sa Saudi Arabia, ngayon lang po ako nakaranas ko. Kailan po akong pauwi na? Mag-i-exit na, saka lang po ako nagkaganito. Sana naman kuya, nakaipon ka, no? Nung taon na yan. Ano po ngayon ang pinagkakaabalan nyo? Wala na po akong pagkakabala. Nangyayari po sa akin. Kahit po sarili ko, hindi ko na po kayang asikasuhin. Ultimo pagkain ko, hindi na ako makakain. Kundi walang may papakain sa akin. Talagang alagayin na nga lang po ako ngayon eh. Pag kayong mag-isip ng ganyan. Marami po. Opo, sige po. Go ahead. Ayun po pikit po, subukan na lang po yung pikit ng inyong dalawang mata na kayo nasa loob ng kwarto na wala kayong marinig. Ano po inyong pakiramdam? Opo, alam po natin sa una po yan. Pupunta ba kayo ng CR, kakain kayo, hindi kayo makakain. Gano'ng katagal na po kayong hindi nakakakita? Mahigit na pong 1 taon. Mahigit ng 1 taon. So, hindi po kayo dumaan sa mga training, sa mga seminar, para po alam nyo ang mga dapat gawin? Wala po. Kalalabas mo nga lang po nitong December. Ayun. Oo, para 2006. Yes. Okay, good luck na lang po kuya at sana po ay alam ko as si chairman po ay matutulungan kanya, napakasipag po niyan. So meron na lang po tayong ilang minuto. Ang pansamantala niyo pong pamamaalam. Go ahead po kuya. Ano po? Apo, magpaalam na po kayo at ito na po yung samantala. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng ating programa at sa founder ng ating Bantay Kasangga na si Albert Lawin Guanzon. Maraming salamat po at na sana matulungan man po ako sa aking katayuan at mabigyan man po ng hustisya ang pangyayaring ito po sa akin. Maraming salamat po at maraming gabi. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat at ganoon po sa bansang Middle East.
Yes. Sana po matulungan naman po ninyo yung may mga naano pa po sa kulungan na marami pa pong inosente na humihingi naman po ng tulong na masakluluhan man po ng ating mga na ating embahada. Okay. Na kung wala Okay. pong pera ay wala pong aksyon. Yes, Sana okay. naman po ay Maraming matulungan. salamat po, Kuya. Ipapagdasal po namin na kayo po ay makaraos at matulungan po ng Bantay at Kasangga. Kaya po, lagi natin pagdasal si Founder na maging healthy dahil ang puso po niya ay nasa pagtulong talaga sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig, followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Maraming salamat po. Follow, likes, and share ang ating pong DWDD Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino at ang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Bye po, Kuya. Ito po si Terry Alpa. Salamat po, maraming salamat po. Yes. Para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Si Chairman Albert ay magpapaalam na rin. Hindi na siya nakabalik. Okay, bye-bye po and good luck to everyone. God bless po. Thank you po.